Anong sadya ni Aling Ana? Bakit may dalang papel? Nagbabahay-bahay para humingi ng tulong. Hindi daw kasi makalabas ng ospital ang anak dahil kulang ang pambayad sa ospital. Yung anak ba niya na nanganak? Magkano binigay mo? Oo, wala nang iba. Magkano binigay mo? Wala. Ha? Wala kang binigay kahit 100 man lang? O kaya 20? Bakit ako magbibigay? Akala ba nila pinupulot lang natin ang perang kinikita natin? Kaya namimihasa ang mga yan na gumawa ng problema nila dahil alam nilang merong tutulong sa kanila. Ang dami mo na agad sinabi. Imbis na tumulong ka na lang sana. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo kung bakit hindi ako nagbigay dahil tinatanong mo. Sana nagbigay ka kahit magkano lang. Walang-wala naman talaga ang mga yun . Ilang beses na kasing sinabihan ni Aling Ana ang anak niyang yun na tumigil na sa pagbubuntis dahil 7 na ang anak. Sige pa rin. Puro pasarap lang ang alam. Kapag may problema, dala ng papel at ballpen para manghingi ng tulong sa mga taga rito. Ganun talaga kapag mga taong kapos sa pinag-aralan. Hindi nila naiintindihan ang hirap ng buhay. Ang alam lang nila magparami ng anak. Palibasa nga kasi maraming naaawa at tumutulong sa kanila kaya ayos lang na gumawa ng bata. Magbibigay ako kahit 50 kapag dumaan dito. Baka isipin naman nila may bigasan tayo pero hindi man lang nagbigay kahit magkano. Wala silang karapatang magreklamo kung hindi man tayo magbigay. Hindi naman natin sila obligasyon. Mabuti na ring nakakatulong kahit papano. Sabi nga mas mabuti na yung ikaw ang nagbibigay kesa tayo ang binibigyan. Ay, bahala ka. Huwag ka lang kukuha dito sa kaha natin ha. Bilang po kung magkano ang perang nasa loob nito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako kukuha dyan. Dapat lang. Aba, ang hirap-hirap kumita sa panahon ngayon Tapos itutulong mo lang. Ang swerte naman nila. Nangiiling na lang ako habang nagsasampay ng mga damit na nilabhan ko. Narinig ko kasi ang lahat ng pinag-usapan ng hipag at kapatid ko. Sa iisang compound lang kami nakatirang magkakapatid. Ang lupang kinatitirikan ng mga bahay namin ay lupa ng namayapa naming ama. Naririnig ko yata ang boses ni Sally. May kaaway ba siya? Wala po. Kausap lang po niya si Kuya Roger. Ang pinagtatalunan nila yung pagbabahay-bahay ni Aling Ana para makalipon ng pera. Siguro gusto magbigay ng kapatid mo pero ayaw ni Sally. Ganun na nga po, Nay. Alam niyo naman po yung manugang niyo. Ewan ko ba dyan sa hipag mo? Bakit ganyan ang ugali? Mula nang nakapag-abroad si Roger at makapagpundar sila ng kabuhayan, ang laki nilang ipinagbago. Iba talagang nagagawa ng pera sa tao. Binabago nito ang ugali. Mali po kayo, Nay. Ganun na po talaga ang ugali ni Ate Sally. Lumabas lang ng magkapera na sila. Siguro nga, kaya tuloy ang kuya mo, hindi na gaanong nagbibigay sa akin. Minsan, patago pa. Paano naman kasi si Kuya Roger takot din sa asawa? Ayaw niya mag-away sila. Lagi na lang ding tuloy laman ang tsismisan yung si Sally. Wala naman po siyang pakialam kung pag-usapan man siya ng mga tao Ang importante sa kanya marami siyang pera. Pati yata yung mga apo ko sa kanya nahahawa na sa ugali niya. Totoo, Nay. Lalo na yan si Arlene. Namimili na rin ang kakausapin. Bago sumagot, titingnan muna niya mula ulo hanggang paa. Nahihiya nga ako sa inasal ng batang yun Dahil pinsan ng itay ang ginanon niya. Talaga? Naku, nakakahiya naman. Kaya ako lang din naman napansin kasi nga hindi na nagpupunta rito para magmano. Hayaan niyo na lang po, Nay. May iba pa naman kayong mga apo na di hamak na mas mababait at magalang kaysa sa kanila. Sana naman nagagabayan ni Roger. Kawawa naman kasi ang mga anak niya pagdating ng araw. Ang problema po kasi kay Ate Sally, hinahayaan niya maging ganun ang pag-uugali ng mga anak niya. Mga maldita, at akala mo kung sino na. Wala pa naman napapatunayan. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo.
Wala po akong pakialam, Nay. Hanggang ngayon kasi naiinis pa rin ako. Hindi ko makalimutan kung paano kayo pinagdabugan ng Arlene na yon. Humingi na rin naman ng dispensa ang kuya mo kaya kalimutan na natin. Si Kuya ang humingi ng dispensa, pero hindi ang anak niya. Hayaan na lang natin, kaysa naman lumaki pa ang gulo. Kuya mo naman ang maiipit. Sige na nga po. Pupunta muna po pala ako sa bayan. Tatanungin ko rin si Ate Connie kung magpapasabay siya sa akin. Alang-alang kay Kuya Roger at Inay kaya maayos ko pang pinapakiharapan ng hipag ko at mga pamangkin. Pero sa totoo lang hanggat maaari ayoko na silang makaharap. Pero dahil kami rin ang magkakapit-bahay, lagi rin kami nagkikita. Oh, aalis kaya ata, Tere? Pupunta ako sa bayan. May kailangan lang akong bilhin. Ganun ba? Siya nga pala. Nakita kong anak mo si Jason kasama ng mga kaibigan niya. Puro yata barkadang inaatupag. Nagpaalam naman sa akin ng anak ko. Hindi ko siya pinaghihigpitan sa pakikipagkaibigan niya. Basta alam niya ang limitasyon niya. Tsaka, may tiwala naman ako sa kanya. Nako, ang mga kinakaibigan mga anak ng kasambahay ng mga mayayaman dito sa atin. Hindi man lang pumili-pili na mga kaibigan. Tingnan mo mga anak ko, lagi ko silang sinasabihan na pumili ng mga kakaibiganin. Dapat katulad namin na may pera. Kaya pala ang mga anak mo mga suplada at hindi basta namamansin. Kung umasta parang kung sino ng reyna na hindi mabali ang leeg. Hindi ko yata gusto ang mga sinasabi mo sa mga anak ko. May problema ka ba sa amin, ha? Wala naman ate. Basta wag mo na lang pakikialaman ang buhay namin mag-ina. Oh, bakit? Tingin mo, may mararating ang anak mo? Tingin mo mapagtatapos mo siya ng pag-aaral, ha? Di ba kasasabi ko lang na wag mo na kaming pakialaman ng anak ko? Bakit naman? Asawa ako ng kuya mo. Yun na nga eh. Hipag lang kita. Kung umasta ka parang pinapalamon mo na kami. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka na. Wala nga kayo sa kalingkinan namin eh. Sige na, wala na kami sa kalingkingan ninyo. Mahirap na kami at hindi nyo kalibel. Oh, masaya ka na ba? Wala naman kasing masama kung sa umpisa pa lang ay aamin ka na. Sige te, nagmamadali kasi ako eh. Ayan na pala si kuya. Mabilis na akong lumakad palayo at sa unahan na lang nag-abang ng tricycle palabas. Nagtataka naman ang kapatid ko na napatitig sa asawa. Ano na naman ang sinabi mo kay Tere? Wala. Ano naman ang sasabihin ko sa kapatid mo? Bakit nagmamadali siyang umalis? Nakita naman niya akong parating. Aba malay ko. Tanungin mo siya pagbalik. Talagang tatanungin ko siya mamaya. Bakit ba lagi na lang ang tingin mo sa akin ay kontrabida sa kapatid mo? Totoo naman, di ba? Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo mo sa kapatid ko at sa anak niya. Kasi naiinis sa kanya si Arlene. Ang hilig kasi mambusga ng pamangkin mo. Para yun lang? Turuan mo rin ang mga anak natin na matutong makisama sa mga kamag-anak natin dito. Akala mo rin kasi kung sinong mga umasta. Kaya malayo ang loob sa iyo ng mga anak mo eh. Lagi ka nilang kumakampi sa mga pamangkin mo kaysa sa kanila. Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang na hindi ko gusto ang inaasal ng mga anak mo. Oo na, sasabihan ko na. Dapat lang. Ikaw ang ina. Pero konsentidora ka rin eh. Ano ba yan? Humaba na naman ang pagtatalo natin. Baguhin mo ang ugali mo para hindi tayo laging nagtatalo. Bakit ko babaguhin? Ganito na ako nang makilala mo. Gusto mo ba na hindi na gumanda ang tingin sa'yo ng mga tao rito? Wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Inggit lang ang mga yan kasi marami tayong pera. Ang pera, nauubos. Pero ang pagiging mabuti ay habang buhay. Ewan. Mag-uumpisa ka na naman ng manermon eh. Kailan kaya magiging bukas ang isip mo? Diyan ka na nga. Marami pa akong gagawin. Naiiling naman na nasundan na lang ni Kuya Roger ng tingin ng asawa.
Hindi naman kasi lingid sa kanyang kaalaman ng malaking pagbabago sa hipag ko. Mula na makapag-abroad siya at makapundar sila ng sasakyan at negosyo. Oh, naligaw ka yata dito. Dinadalaw ko lang po kayo. Baka akala nyo hindi ko na kayo naalala. Ganun na nga ang iniisip ko. Sa lapit ba naman ang bahay ninyo, hindi mo man lang ako masilip dito. Mabuti pa ang ibang mga kapatid mo Kahit malayo sila, naaalala nila akong puntahan dito. Pasensya na po kayo, Nay. Marami lang po talagang ginagawa. Ito nga po pala, Nay, panggastos nyo. Ay salamat iho. Tatanggapin ko to dahil kailangan ko. Kamusta naman po pala ang kalusugan nyo? Ayos naman. Dinadaing ko lang minsan itong mga buto ko at madalas na rin sumakit itong tuhod ko. Hindi po ba kayo nahihirapang maglakad? Minsan, lalo na kapag malamig ang panahon. May binibili naman sa akin ng mga herbal si Tere. Mas hiyang sa akin kaysa uminom ako ng tableta. Kaya naman nagpapasalamat ako sa mga ibinibigay ninyo magkakapatid sa akin. Magsabi lang po kayo kung anong kailangan nyo. Sapat na itong ibinigay mo. Ayoko naman na abusuhin ka o kahit sino sa inyo magkakapatid. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Obligasyon po namin yon dahil mahal namin kayo. Ayoko lang din kasi na akong simulan ng pagkakagalit ninyong mag-asawa. Huwag niyo pong pansinin si Sally. Ganun lang po talaga yun. At saka, pera ko naman po ang binibigay ko sa inyo. Maiba nga pala ako. Kumusta ang mga anak mo? Hindi na kasi sila dumadalaw dito Medyo abala lang po sa pag-aaral yung dalawang bata. Minsan po papupuntahin ko rito. Baka kasi may tampo sila sa akin o kaya sa tiya Tere nila. Tama lang po na pagsabihan sila. Ayoko na lumaki sila na walang takot at walang respeto sa mga nakatatanda sa kanila. Salamat anak. At kahit malayo nang narating mo hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga pangaral namin ng itay mo. Siyempre naman po, Nay. Hindi ako pwedeng baguhin ng pera. Ay napahaba ng kwentuhan natin. Hindi pa kita inaalok man lang ng merienda. Ayos lang, Nay. Katatapos ko lang din magmerienda sa bahay. Siya nga pala, wala ka na bang balak bumalik sa ibang bansa para magtrabaho? Yun nga po ang gusto ni Sally Pero sabi ko sa kanya, sapat na naman ang naipon ko at ang negosyo namin. Gusto ko po kasi na mas magabayan ang mga anak namin. Ayoko kasi na mas pahalagahan nila ang material kesa sa pamilya. Dapat pareho kayo ng layunin ng asawa mo, hindi yung magkasalungat ng paniniwala. At saka, dapat mas sa iyo nakikinig ang mga anak ninyo. Ay, sisikapin ko po na masupil ang pag-uugali ng mga anak namin. Huwag mo sanang mamasamain ang mga sinasabi namin, ha? Hindi po, Nay. Alam ko naman po na tama kayo sa napansin nyo. Nakikita ko naman po ang mga yon. Paano po? Hindi na po ako magtatagal. Aalis po kasi mag-iina ko. Ako muna ang tatao sa tindahan. Darating din kasi ngayong araw ang delivery ng mga bigas. Sige, dalaw ka na lang ulit dito sa bahay, ha? Opo, Nay. Dadalasan ko na po ang pagpunta rito. Pagbalik ni Kuya Roger sa bahay nila, hindi na maipinta ang mukha ng hipag ko. Alam kasi ng asawa na galing siya sa bahay ng nanay namin. Akala ko ba maya-maya pa kayo aalis? Naiinip na kasi ang dalawa mong anak, kaya pinagbihis ko na. Anong ginawa mo sa bahay ng nanay mo? Dinalaw ko lang si Inay. Baka naman meron na naman silang sinusumbong sa'yo. Walang sinasabi ang inay tungkol sa kalusugan niya ang pinag-uusapan namin. Kung sakali man na meron silang isumbong, totoo naman. Kaya lumalayo ang loob ng mga anak mo sa kanila Puro sila paninira. Anong puro paninira? Yang mga anak mo kasi ang pagsabihan mo. Hindi ko gusto na nawawalan sila ng respeto sa lola at tiyahin nila. Parang sinasabi mo na basta sa mga anak natin Ano pa nga ba? Dahil na rin sa'yo, kaya ganyan ang pag-uugali nila. Alam mo, ikaw ang may problema Tama nga ang sinasabi ni Arlene.
Naiimpluwensyahan ka na ng mga kapatid mo. Ano ang tingin mo sa akin, bata? May sarili akong pag-iisip. Hindi ako naiimpluwensyahan ng kahit na sino. Nakikita ko naman kung paano mo palakihin ang mga anak natin. Gusto mong igaya sa'yo. Imbis na ang mga anak mo ang kampihan mo, ibang mga tao pa talaga. Hindi sila iba sa akin. Pamilya ko sila. Siguro, mas maigi kung bumalik ka na lang sa abroad. Mas tahimik kami sa bahay na to kung kami lang ng mga anak mong nandito. Bakit ba pinipilit mo pa akong mag-abroad, ha? Sinabi ko naman sa'yo na ayoko na. Talaga bang seryoso ka sa sinasabi mo? Paano si Arlene? Sa isang taon, mag-aaral lang siya sa kolehiyo. O bakit? May pera naman tayong pampaaral sa kanya. Para makatipid, sa public school na lang siya pumasok. Pareho lang naman yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga taga rito kapag sa public mo papapasukin ang anak natin? Huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Dahil hindi naman silang gagasto sa pag-aaral ng anak natin. Basta hindi ako papayag. Di ikaw ang gumasto sa anak mo. Akala mo yata ganun kadali ang magpaaral sa college. Buwisit talaga sa bahay na to. Tara na nga mga anak. Lihim pa nagpasalamat si Kuya Roger na makaalis sa mag-iina. Kahit ilang oras lang makakaranas ng katahimikan ng bahay na yon. Ilang sandali pa, pumunta na lang siya sa tindahan nila ng mga bigas. Malakas naman ang benta nila sa bigas dahil sila lang ang nagtitinda sa barangay namin. Nagpapautang din sila at kinsenas ang bayaran. Kuya, kalahating kaban nga ng bigas. Yung katulad pa rin ng kinukuha ko dati Ganun pa rin ba ang presyo? Ipapabuhat ko na lang kay Alan. Ang tagal nyo ding naubos yung dati mong kinuha. 3 lang naman kami sa bahay Si Jason naman hindi na nagbabaon. Dahil mas gusto niya sa kanting kumain. Siya nga pala. Alam kong nagkasagutan na naman kayo ng asawa ko. Pagpasensya mo na ang ate mo, ha? Pasensya ka na rin kuya Minsan napapatulan ko na rin ang asawa mo. Masyado kasing maldita Pareho lang naman kayong maldita Mas malala ang asawa mo no? Lahat na yata ng masamang ugali nasa kanya na. Iwasan mo na lang ang ate mo para hindi kayo laging nagbabangayan. Todo iwas na nga ako Siya naman tong pansin ng pansin sa akin. Talaga lang naghahanap siya ng gulo. Kapag hindi ako makapagpigil ilalabas ko ang baho niya. Anong ibig mong sabihin? Wala kuya. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Ano bang baho ang sinasabi mo tungkol sa asawa ko? May alam ka ba sa kanya na ayaw mong sabihin sa akin? Ay, tungkol lang sa ugali ng asawa mo sa ibang tao. Siguro alam mo na yun. Yun lang ba talaga? Oo naman. Malalaman mo rin ang iba pa niyang ginagawa. Lalo na sa mga tao niyo dito sa bigasan niyo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang tumatagal? Ay, alam ko naman yun. Kaya nga mula ngayon, ako na nga hawak nitong bigasan namin. O paano kuya? Uwi muna ako Pagluluto pa kasi ko Ipadala mo na lang kay Alan yung bigas. Pagdating niya, ipapasunod ko na lang. Naghatid din kasi ng bigas dyan sa kabila. Napakagatlabi na lang ako habang naglalakad pa uwi. Muntik na kasi kung madulas kanina. Pero kung sakali man na magkagipitan, hindi ako magdadalawang isip na ipagtapat kay kuya ang nalalaman ko. Kanina ko pa napapansing tulala ka dyan. Iniisip mo pa rin ba ang alitan ninyo ni Sally? Matagal ko na putong tinatago sa dibdib ko, Nay. Ngayon dahil sa ginagawa ni Ate Sally, baka hindi na ako makapagtimpi. Ano ba ang sinasabi mo dyan, Meron po kasi kung alam na sikreto ni Ate Sally. Iniisip ko lang po si Kuya Roger. Kaya mas pinili kong itikom muna ang bibig ko. Anong sikreto yon? Bakit hindi mo yata binabanggit yan sa akin? Ayoko po kasi magkagulo tayo Kaya nga lang ngayon nakakagalit na mag-inang yun. Total naman naumpisahan mo na.
Sabihin mo na ang sikretong yon. Sige po, Nay. Karapatan niyo ring malaman. Siguro pagkatapos kong sabihin to, hindi na kayo magtataka kung bakit ganun ang ugali ng mga apo nyo. Kung bakit hindi nila nakuha sa atin ang mga ugali nila. Pinapakaba mo naman ako eh. Bilisan mo. Sabihin mo na. Hindi po mga anak ni Kuya Roger sina Arlene at Ella. Ano ka mo? Totoo ba yan? Paano mo nalaman? Aksidente ko lang pong nalaman. Narinig kong nag-uusap si Ate Sally at Gaston. Pilit pinapaamin nung lalaki ang magaling niyong manugang kung anak niya si Arlene. Umamin naman ang makiring babaeng yun. Pero kumpare nila si Gaston. Magkaibigan din sila ni Roger mula nung nag-aaral sila. Kaya nga po nakakakulo ng dugo eh. Paano nilang nagawang pagtaksila ng kapatid mo? Mga walang kahihiyan. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero habang lumalaki si Arlene, nagiging kamukha na ni Gaston. Pati kulay niya, nakuha niya sa kanyang ama. Pati ba si Ella? Hindi po sigurado si Ate Sally. Pero kamukha rin niya si Gaston. Kaya ipagpalagay na natin na anak niya pareho ang dalawang yun. Masasaktan ng kuya mo oras na malaman niya ito. Kaya nga po eh. Matagal na panahon ko rin itong kinimkim. Ngayon alam niyo na kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ko tuwing sinasabihan niya ako na walang asawa. Minahal ko pa naman ang dalawang yon sa kabila ng mga ugali. Dahil akala ko, mga tunay kong apo. Hindi naman po kailangan magbago ang pakikitungo niyo sa kanila. Dahil lang sa natuklasan niyo. Nagagalit lang naman ako sa kanila dahil sa ginagawa nilang pambabastos sa inyo. Hindi ko alam. Sa ngayon, itago na muna natin ito. Pero kailangan pa rin natin itong sabihin sa kuya mo balang araw. Kukuha lang po ako ng tamang tiyempo. Oras na malaman ni Kuya Roger ang baho ng asawa niya. Tingnan ko lang kung makakapagyabang pa siya. Mula nang malaman ni Inay ang tungkol sa sikreto ni Ate Sally, napansin kong kahit nakikita niya ang dalawang bata, hindi na niya pinapansin. Kahit na magdala ng lutong ulam sa amin, hindi man lang niya binate. Tuluyan na nga sigurong lumayo ang loob niya sa kanila. Alam mo ba, pinadalhan ko ng ulam ang nanay mo kanina. Sabi ng magkapatid, hindi daw sila pinansin ng lola nila. Ha? Imposible naman. Alam mo namang magiliw ang inay sa mga anak natin. Kita mo nga minsan, kapag ilang araw nang hindi nakikita pumupunta pa ang inay dito. Nagtataka nga daw ang magkapatid sa inasal ng inay mo. Imbis na magmano tuloy sila, hindi na lang daw sila lumapit. Baka wala lang sa mood ang inay. Matanda na kasi at marami nang nararamdaman sa katawan yun. Alam mo naman na ayokong binabaliwala ang mga anak natin. Palalaki mo na naman. Napakaliit na bagay lang Anong maliit na bagay? Napahiya ang mga anak natin dahil hindi sila pinansin ng lola nila. Ngayon alam na nila ang pakiramdam ng napapahiya. Mas higit pa doon ang naramdaman ng lola nila nang pagbagsakan ni Arlene ng pinto. Tapos na yan. Bakit kailangan pang ungkatin? Kung ayaw mong nauungkat ang nakaraan, pangaralan mo na lang ang mga anak natin. Ay, bakit ba kasi ako nakipag-usap pa sa'yo Hindi mo naman kinakampihan ng mga anak mo. Anong gusto mong gawin ko? Awayin ko ang inay, ha? Hindi ko sinabing awayin mo. Di nagmukha na namang masama ang mga anak natin. Sana kasi, pagsabihan mo ang nanay mo, tumatandang paurong Ikaw ang tumatandang paurong. Lahat na lang kasi ng sumbong ng mga anak natin. Gusto mo, may aksyon agad. Hindi mo na lang palampasin. Lola naman nila yun Hindi na naman batang paslit ang mga yan. Lalo na si Arlene. Parang hindi maintindihan ng lola nila. Sige na nga, tama ka na. Kami na ng mga anak mo ang laging mali. Ay naku, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Diyan ka na nga. Saan ka pupunta? Malapit na tayong maghapunan. Roger! Tuloy-tuloy lang lumabas ng bahay nila si Kuya. At hindi na pinansin ang pagtawag ng asawa.
Tamang-tama naman ang isa niyang kumpare, nagyayayang uminom sila. Kaya naman pinagbigyan na niya. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-iinom nang dumating naman si Gaston. Walang kamalay-malay si kuya na ang kaharap niya ang pumipendeho sa kanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon, pare? Sa bahay lang ako, pre. Hatid sundo sa 2 anak kong nag-aaral. At minsan, hinahatid ko rin sa trabaho yung panganay ko. Ang misis mo ba wala pang balak na umuwi rito sa atin? Pumirma pa nga ng kontrata eh. Tinaasan kasi siya ng sahod ng amo niya. Dapat nga pauwi na siya, kaya lang nanghihinayang din siya 2 taong pagtatrabaho. Sa bagay nga, kung malaki nga naman ang sahod niya manghihinayang nga talaga yun si Mare. Eh ikaw pare, wala ka na bang balak sumampa sa barko? Wala na, pare. Mukha lang masarap ang buhay sa barko, pero napakahirap. Muntik na nga akong hindi makabalik ng buhay sa pamilya ko Bakit naman? Sa barko kasi, hindi talaga maiiwasan yung mga nakakaalitan. Muntik na akong ihagis sa dagat. Mabuti na lang, may nakakita sa nangyari. Kaya tinapos ko na lang ang kontrata ko at hindi na uli pumirma ng bago. Mahirap nga yung ganun. Maaga kagad mabibiyuda ang misis mo. Tsaka naisip ko na lumalaki yung mga anak namin na wala ako sa tabi nila. Ayokong ang pahalagahan lang nila ay material na bagay. Sa bagay nga, tama ka dyan pare. Sa isang taon may kunahiyo ka na rin pala, no? Oo. Sabi ko kay Sally sa public na lang papasukin. Parehong ayaw ng mag-ina. Bakit naman kasi sa public? Kung kaya mo naman pag-aralin sa private. Nagiging practical lang kasi ako. Paano kung ayaw ni Sally? Hindi kasi sa lahat ng oras siya ang masusunod. Sa pagkakataong ito, makikipagmatigasan ako sa kanya. Baka mamay pag-awayin niyo pa ang bagay na yan. Sa maraming pagkakataon, lagi siyang nasusunod. Pwes, hindi na ngayon. Mukhang lasing ka. Kung ano-ano na kasi sinasabi mo. Hindi pa naman, pre. Pero wala akong balak magpakalasing ngayon. Maya-maya uuwi na rin ako. Kung ganun sasabay na ako sa'yo. Isa lang naman ang daan natin Nang maubos nga ang isang bote ng alak, nagpaalam na rin si Kuya Roger sa kaibigan. Sumabay na rin sa kanya ang kaibigang si Gaston. Kinabukasan nakita namin ng inay na umalis si Ate Sally. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kuya na pumunta sa bahay. Saan pupunta ang asawa mo at nakapustura pa? Meron lang daw pupuntahan na binyag. Bakit hindi ka sumama kung binyag pala? Kasi po, Nay, hindi ko namang kilala yung pupuntahan niya. At saka, tamad ako na umattend sa mga ganun. Kung ako sa'yo, huwag mong aalisan ang tingin ng asawa mo. Bakit naman po, Nay? Tsaka, matagal na pong lumalakad mag-isa si Sally. Tuwing umaalis ang asawa mo, laging nakapustura. Hindi ka ba nagtataka? Nay naman, huwag niyong sabihin na pinag-iisipan niyo ng hindi maganda si Sally. Hindi po magagawa ni Sally ang magloko, lalo't may mga anak na kami. Alam ko po na galit kayo sa kanya, pero sana naman po huwag namang umabot sa pag-iisipan niyo siya ng hindi maganda. Nagpapaalala lang ako sa'yo, iho. Nabalitaan mo na siguro yung nangyari kay Ben. Nabalitaan ko nga po yung nangyari sa kanila ng asawa niya. Nakakagulat nga po Akala mo kung sinong mahinhin yung babae. Tuwing linggo, lagi pang nasa simbahan. Yun pala, may sikretong malupit. Anong nakakatawa? Masyado kasi kayong seryoso Hindi naman porke ginawa ng asawa ni Ben, gagawin na rin ni Sally o ng ibang babae. Oo nga naman, Nay. Malay niyo naman hindi yun kasama sa ugali ng asawa ni Kuya. Maiba nga pala ako. Kaya ako nandito Naalala ko malapit na ang birthday ng inay. Gusto ko sana maghanda. Pwede naman, Kuya. Mag-ambag na lang tayong magkakapatid. Kahit na. Makita ko lang kayong kumpleto sa araw na yon, masaya na ako. Nay, ilang birthday nyo rin na wala ako. Gusto ko sana'y maghanda na nandito ako sa tabi nyo. Kahit simple lang pong handaan.
Oo nga, Nay. Minsan lang sa isang taon kayo magba-birthday eh. Kayo na nga ang bahala. Ayoko lang nung sobrang garbo, ha? Matanda naman na ako para ipaghanda pa. Oh, ikaw nang bahala, Tere ha. Sabihin mo lang kung magkano ang ambagan natin magkakapatid. Sige, Kuya. Sasabihan kita agad kapag nakausap ko na ang mga kapatid natin. Sandali pa kami nag-usap ni Kuya tungkol sa birthday ng inay. Nang makaalis siya, kinausap ko naman ng masinsinan ng inay tungkol sa mga sinabi niya kanina. Naisip ko kasi na karapatan ng kuya mo na malaman ng katotohanan kahit masaktan pa siya. Kesa naman sa habang buhay siyang lokohin ng hipag mo. Nandun na nga po tayo, Nay, pero paano natin sasabihin sa kanya? Ako nga po ilang beses ko nang tinangkang sabihin noon, pero pinangungunahan ako ng takot ko. Sumasagi din sa akin na paano kapag hindi naniwala sa akin si Kuya. Wala po tayong pinangahawakang ebidensya. Ikakailalang yun ni Ate Sally at baka tayo pa ang lumabas na masama. Kitang-kita naman na hindi kahawig ng kuya mo ang dalawang bata eh. Ang lakas ng dugo ng Gaston na yon. Sang-ayon naman po ako na dapat malaman ni Kuya. Pero kailangan po muna natin pag-isipan kung paano natin sasabihin sa kanya. Sigurado po kasi na malaking gulo to. Pagkatapos ng kaarawan ko, sa ayaw at sa gusto mo, sasabihin ko na sa kapatid mo. Sige po, Nay. Nandito lang ako sa tabi niyo kapag ipinagtapat na natin kay Kuya ang matagal ng lihim ng asawa niya. Ay, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Sally ang ganoong bagay kay Roger. Pareho din po tayo ng nararamdaman, Nay. Pero ginawa nga talaga ng manugang niyo. Habang nagpapakahirap si Kuya na kumayod para sa kanila, siya naman nagpapakasarap sa kandungan ng ibang lalaki. Para tuloy akong biglang nawala ng amor sa dalawang batang yun. Ang naaalala ko na lang ay yung ipinapakita nilang hindi kaaya-ayang ugali sa atin. Kaya pala, hindi sila anak ng kapatid mo. Hindi man lang nagduda si Kuya. Magaling magtago at magmanipula si Sally. At isa pa, mahal na mahal siya ng kuya mo. Kung hindi ko nga mismo narinig na pinag-uusapan nila, hindi ko rin maiisip na naglolo ko pala si Ate Sally. Gumawa na ng paraan ng Panginoon na matigil na ang kanyang kalokohan. Pero bakit kailangan mo pang ilihim ng ilang taon? Sinabi ko naman sa inyo ang dahilan ko. Wala akong pakialam kung maniwala man si Roger sa atin o hindi. Basta't sasabihin natin sa kanya. Iniisip ko rin ang dalawang bata. Sila kasi ang maiipit kung sakali. Oras na malaman nila ang totoo, ayoko na silang makita sa bahay ni Roger. Wala silang karapatan doon. Higit sa lahat, sa perang pinaghirapan ng kapatid mo. Nang mga oras na yun habang magkausap kami ng inay, nagtatalo rin pala ang mag-asawa. Tutol kasi si Ate Sally sa plano ng kapatid ko na mag-ambag para sa birthday ng nanay namin. Wala naman ako nakikitang masama kung mag-aambag ako. Lahat naman kami magkakapatid mag-aambagan sa birthday ng inay. Hayaan mo na lang ang mga kapatid mo. Yung perang ibibigay mo, itabi mo na lang para sa pag-aaral ni Arlene. May budget ako para sa pag-aaral ng mga anak natin. Iba ang bibigay ko sa nanay ko. Basta. Huwag ka magbibigay sa nanay mo. Sino bang nagsuggest niyan? Si Tereba? Hayaan mo siya na gumastos para sa birthday ng nanay niya. Ako ang nagsabi na maghanda para kay nanay. Minsan lang naman sa isang taon eh. Lagi naman siyang pinaghahanda ng mga kapatid mo, kaya hayaan mo na sila. Ilang taon din na hindi ko kasama ang inay sa mahalagang araw niya. Kaya gusto ko, maghanda siya na nandito ako. Mahirap ba namang intindihin yun? Ay ewan, kaartehan lang naman yan eh. Bakit niyo pa paghahandaan eh? Matanda na rin naman ang nanay niyo. Huwag na tayong magtalo pa. Pera ko naman tong gagastusin ko eh. Huwag mong kalilimutan, mag-asawa tayo kaya pera ko rin yan. Pues, hindi mo ako mapipigilan sa bala kong gawin. Talaga bang sinusubukan mo na ako, ha? Dati naman, sinusunod mo lahat ng sinasabi ko sa'yo, ah. Bakit ngayon nagmamatigas ka na?
Bakit? Wala ba akong boses sa bahay niya ito? Hindi ba ako pwedeng magdesisyon? Ang gusto ko lang naman unahin mo ang pamilya natin, hindi ibang tao. Nanay ko yun, hindi ibang tao. Sige, unahin mong nanay mo kaysa sa aming mga anak mo. Intindihin mo naman, minsan lang to. Wala akong pakialam. Ganyan ba talaga ang tunay mong ugali? Ang sama mo! Ngayon ako nang masama sa paningin mo? Kami ng mga anak mo? Palibhasa kasi, nagpapa-impluwensya ka nga talaga sa pamilya mo. Nahawa ka na sa ugali nila. Bakit ba ang sama ng tingin mo sa pamilya ko, ha? Hindi ka naman nila pinapakitaan ng masama mula noon, ah. Dahil ba sa napagsabihan lang ang mga anak natin, kaya ka nagkakaganyan? Para din sa kanila yun. Nandito ako para pangaralan ng mga anak natin. Wala silang karapatan ni pagalitan sila. Kaya naman pala lumalaking sutil ang mga anak natin Dahil na rin sa'yo. Mababait ang mga anak natin. Ayaw lang nilang pinakikialaman sila. Hindi mo ba naiisip, ha? Kapag nagkaroon ng emergency dito sa bahay at pareho tayong wala, sa tingin mo, kanino sila lalapit? Natural sa mga kamag-anak natin dito. Kaya hindi tama na ituring nilang iba ang lola nila at mga kapatid ko. Dahil napapagod na si Kuya Roger sa pakikipagtalo sa asawa, tinalikuran na lang niya ang babae. Si Ate Sally naman nagingit-ngit ang kalooban na sumugod sa bahay namin. Ate, may kailangan ka? Nandyan bang nanay? Nandito ako. Tumuloy ka, Sally. Mukhang mahalaga ang sadya mo, ah. Ngayon ka lang kasi ulit nagpunta dito. Dahil po sa inyo, nag-aaway kami ni Roger. Teka nga lang, ano naman ang kinalaman ng inay sa pag-aaway niyo? Hayaan mo siyang magsalita, Tere. Gusto pala ni Roger na mag-ambag sa birthday ninyo. Siya naman itong mapilit Hindi kasi ako sang-ayon sa kanya. Sabi ko, itabi na lang ang pera niya para sa pag-aaral ni Arlene sa college. Sa 1 taon pa namang magkokoleyo ang anak mo Ang birthday ng inay minsan lang sa 1 taon. Tsaka, hindi lang naman si kuya mag-aambag pati kami. Wala akong nakikitang masama sa plano ni Kuya Roger. Ang gusto ko lang kasi unahin niya ang mga anak namin at hindi ibang tao. Lalo na ngayon, wala na siyang trabaho. Baka dumating ang araw na magipit kami dahil lagi niya kayong inuuna. Hindi ibang tao ang inay. Kung tumulong man ng kuya, nasa kanya na yon. Wala kang karapatan na pangunahan siya sa desisyon niya. Mag-asawa kami kaya may pakialam ako sa desisyon niya at lalo na sa pera niya. Hindi mo yun maiintindihan, Tere, dahil wala ka namang asawa. Ang kapal naman ng mukha mo na tawaging asawa. Kasama ba sa pagiging asawa yung habang naghahanap buhay ang asawa? Lumalandi naman sa ibang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Oh, bigla ka yatang namutla dyan. Alam na namin, matagal mo ng lihim. Anong lihim? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Siguro, pagkatapos itong gagawin ko sa'yo, hindi ka na magkakaila. Nay! Bakit ninyo ako sinampal? Kulang pa yan sa ginawa mo sa anak ko. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Sasabihin ko kay Roger ang ginawa ninyong to sa akin. Sige, sabihin mo sa kanya. Magsumbong ka. Hindi ako natatakot sa'yo para malaman na rin niya ang baho mo. Wala po akong alam sa mga sinasabi ninyo. Kung gusto lang ninyo akong sirain sa asawa ko, hindi niya kayo paniniwalaan. Tignan natin. Kitang-kita naman ang ebidensya na hindi niya anak sina Arlene at Ella. Anak mo sila kay Gaston. Ang kapal ng mukha ninyong lokohin ang anak ko. Wala pong katotohanan yan. Huwag niyong gawan ng kwento ang mga anak namin. Hanggang kailan mo paninindigan ang kasinungalingan mong yan, ha? Hindi po ako nagsisinungaling. Kayo itong nagsisinungaling. Naging mabuting asawa ang anak ko sa'yo. Binigyan ka niya ng magandang buhay. Tapos igaganti mo sa kanya 2 anak mo sa ibang lalaki. Hindi ninyo kayang patunayan yan. Wala kayong mapapatunayan.
Bumalik ka rito, ate! Hindi pa kami tapos sa'yo! Hayaan mo na lang siya. Para siyang binabad sa suka sa sobrang putla. Halatang takot na takot siya. Nay, okay lang po kayo? Medyo nanikip lang ang dibdib ko. Siguro po dahil sa galit nyo. Hanggang ngayon, parang sasabog pa rin ako sa matinding galit. Siguradong gagawa ng paraan si Ate Sally na makausap si Gaston. Ang kakapal talaga ng mga muka. Mabuti na rin yon para malaman nila, lalo na ang Gaston na yon, na hindi habang buhay ay maitatago nila ang lihim nila. Tama nga ang hinala namin ng inay. Gumawa ng paraan si Ate Sally para mapaalam kay Gaston na may nakakaalam na ng lihim nila. Paanong nalaman na mag-inang yun? Hindi ko nga alam eh. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kakaisip. Hindi kaya hinuhuli ka lang nila? Sa tingin ko hindi. Sigurado sila nang sabihin yun sa akin. Sinampal pa nga ako ng biyenan ko. Kailangan nating tawagin ang lahat ng santo para hindi makarating kay Roger. Buti sana kung pakinggan tayo ng mga sinasabi mong santo. Kasalanan ang ginawa natin. Baka dumating na ang karma nating dalawa. Kapag nagkataon, kawawa ang mga anak natin. Kapag nakarating na kay Roger, kahit anong mangyari huwag kang aamin. Walang aamin sa ating dalawa. Umamin man o hindi, maaapektuhan pa rin ang mga anak ko. Paano kinabukasan nila? Nag-iisip na rin ako ng paraan para maiwasan natin na lumabas ang lihim natin. Dapat manatili lang sa mag-inang yun ang nalalaman nila. Parang gusto ko nalang maglaho sa kinatatayuan ko. Gusto ko rin pagsisihan kung bakit ako nagpadala sa tukso. Nangyari na, kahit magsisikap pa ngayon, hindi mo na mabubura ang nangyari. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Napakatanga ko talaga. Ang ganda na nga ng buhay ko. Gumawa pa ako ng problema. Hindi lang naman ang buhay niyo mag-ina masisira eh. Kung sakaling lumabas ang iniingatan nating sikreto, pati mga anak ko. Sigurado ring hihiwalayin ako ng asawa ko. Kung gano'n naman pala, gumawa ka ng paraan. Nag-iisip na nga ako ng paraan eh. Kung sakali ba, handa kang pumatay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ito lang ang naiisip kong paraan. Kailangan mawala ang mag-inang yun. Natatakot ako. Paano kung pumalpak ang plano natin? Magdadagdagan lang ang kasalanan natin. Sige nga, ikaw mag-isip ng paraan. Para na ako mababaliw nito. Huwag mong sabihin yan. Kaya nga gagawa tayo ng paraan eh. Bahala ka na nga. Talaga masakit na ang ulo ko. Ilang gabi na rin akong hindi makatulog. Lalo kang paghihinala ng asawa mo kung hindi mo aayusin ang sarili mo. Oo na. Basta gumawa ka ng paraan para matapos na ang problema natin. Dumating ang araw ng birthday ng inay. Nagtaka si Kuya Roger kung bakit hindi pa nakabihis ang kanyang mag-iina. Oh, bakit hindi pa kayo nakabihis? Hindi kami pupunta. Talaga bang nakikipagmatigasan ka? Oo. Total, hindi mo naman ako sinunod. Kung ayaw mong sumama, yung 2 bata na lang ang sasama sa akin para mabati nila ang lola nila. Hindi sila sasama sa'yo. Sa akin sila makikinig. Talaga bang hindi na ako nire-respeto ng mga anak natin, ha? Kasalanan mo rin kasi kung bakit walang amor sa'yo ang mga anak natin. Ngayon, alam ko na kung kanino nagmana mga batang yan. Mas gugustuhin ko na rin yon kaysa na makuha ng mga anak natin ang ugali ng pamilya mo. Sige lang, patunayan mo palalo na masama talaga ang ugali mo. Pati tuloy mga anak mo, nasasabihan na rin ng hindi maganda. Inggit lang ang mga yon dahil ang mga anak natin, hindi katulad ng mga kabataan sa tabi-tabi. Sa mga sinasabi mo, sana wag bumalik sa'yo. Mabuti pa, umalis ka na. Huwag mo na kaming intindihin. Hindi naman kami mahalaga sa'yo eh. Anong hindi? Kayo itong ayaw sumama. Akala nyo ba hindi kayo hahanapin dun? Kung talagang pinahahalagahan mo kami, susunod ka sa akin. At isa pa, ayaw ko rin makipagplastikan sa mga kapatid mo. Lahat na lang sa mga kapatid ko. Kalaban mo. Kahit wala namang ginagawa sa'yo. Umalis ka na nga
Ang dami mo pang sinasabi. Naiiling naman si Kuya Roger na umalis na lang. Pagdating sa bahay, naroon na lahat ng kapatid namin at mga pamilya nila. Nagtataka naman si Kuya dahil ni isa walang nagtanong kung nasa ng kanyang mag-iina. Hindi tuloy niya maiwasang magtampo sa amin. Naging masaya naman ang selebrasyon ng kaarawan ng inay. Malalim na rin ang gabi na magsiuwian ng mga kapatid ko sa kanilang bahay. Kinabukasan, maaga pa lang nasa amin na si Kuya Roger. Ang aga mo naman, Kuya. Parang hindi ka napuyat kagabi ah. Ganito naman ako lagi eh. Kahit anong puyat, maaga pa rin nagigising. Oo nga pala. Bakit hindi pumunta ang mag-iina mo kagabi? Ay, hindi ko mapilit pumunta eh. Huwag mo na lang babanggitin kay inay ha. Tutol kasi si Sally na magbigay ako sa birthday ni inay. Alam naman namin yun ng inay. Sumugod dito sa bahay ang asawa mo. Kung ano-ano ang mga sinabi niya sa nanay natin. Ang babaeng yun talaga. Pati nga mga anak namin eh. Nahahawa na sa ugali niya. Ni ayaw na nga sumunod sa akin. Eh wala rin naman mga utang na loob ang mga anak mo. Pagkatapos ng mga ginawa mo sa kanila, sila pa ang walang respeto. Tungkulin ko naman na ibigay ang mga kailangan nila eh. Hindi ko pwedeng isumbat yun. At saka may tatama pa naman ang mga ugali nila. Paano kung hindi na sila magbago? Dahil yun na ang nananalaytay sa mga ugat nila. Wala akong magagawa kundi tanggapin. Mga anak ko sila at mahal ko sila. Walang ibang iintindi sa mga ugali nila kundi kami mga magulang nila. Ang swerte mo nga eh, dahil wala kang problema sa anak mo. Mabait talaga si Jason. Lagi siya nakikinig sa mga pangaral ko. Sana tularan siya ng mga anak ko na maging mabait at masunurin. Kuya, may gagawin ka ba sa mga susunod na araw? Wala naman. Bakit? Meron kasi kaming sasabihin ni nanay eh. Pero hihintayin ko siya kung kailan siya magsasabi. Tungkol saan ang sasabihin niyo? Tungkol to sa asawa mo. Hiningi na namin ang opinyon ng mga kapatid natin. Lahat sila sumasang-ayon na ipagtapat na sa'yo. May ginawa na naman ba si Sally nang hindi ko alam? Oo, matagal na niyang lihim. Nasaan nga pala ang inay? Gusto ko siyang kausapin. Napagod ang inay kagabi kaya nagpapahinga pa siya. Tsaka napansin ko na hirap siyang huminga. Siguro masyado niyang dinamdaman na tuklasan niya. O baka kailangan natin siyang dalhin sa ospital kung naninikip ang dibdib niya. Hindi na kuya. Wala naman siya sakit sa puso eh. Pakiusap lang namin ng inay, bantayan mo ang asawa mo. Napatitig na lang si kuya sa akin pero wala na akong sinabi pa sa kanya. Nang sumunod na araw naman, pumunta sa amin si Arlene na may dalang lutong ulam. Nay, gusto niyo po bang kumain? Nagdala po ng ulam si Arlene. Anong ulam? Sinaing na tulingan po. Siguro si kuya nagluto. Pinadala lang sa anak. Hindi naman niya anak yon. Eh hindi pa naman po alam ni kuya. Teka lang, nakalimutan ko palang takpan. Ang siba pa naman ng alaga nating pusa. Ay, Mingming naman. Inunahan mo pa kami sa ulam. Naku, ikaw talaga. Bakit kasi hindi mo agad tinakpan? Nawala po kasi sa isip ko na may alaga na tayong pusa eh. Kapag kasi ganyang lumaki sa kalye, sabik pa yan sa pagkain. Kaya dapat, lagi may nakahaing pagkain dyan. Oh, bakit hindi ka na sumagot dyan? Natulala ka na naman. Nay, yung pusa natin oh, bumubula ang bibig. Ano ka mo? Nasa si Mingming? Nasa ilalim po ng mesa. Nalaso ng pusa natin. Kawawa naman. Yung ulam lang naman po ang kinain niya eh, bago bumula ang bibig niya. Kung ganon, may laso ng ibinigay na ulam sa atin. Mukhang gusto tayong lasunin na mag-iinang yun. Paano nila nagawa ang bagay na ito? Sumusobra na talaga sila.
Siguro po ito lang ang naiisip nilang paraan para tumahimik na tayo. At hindi makapagsumbong kay kuya. Kailangan na ito malaman ng kuya mo para masupil na ang mga sungay nila. Dito lang po kayo, Nay. Ibabalik ko lang sa kanila ang ulam na binigay nila. Huwag niyo rin po munang galawin ang pusa natin. Hindi ko na hinintay na makasagot pa ang inay. Kinuha ko na ang ulam at saka nagmamadaling lumabas ng bahay namin. Naabutan ko pang nagtatawanan ng mag-ina. Pabagsak kong inilagay sa mesa ang plato. Sabay pa silang napalingon at nahinto sa pagtawa. O bakit parang nakakita kayo ng multo? Heto na ang ulam nyo. Sa labas ka na muna, Arlene. Hanapin mo ang kapatid mo. Baka kung saan-saan na naman yung nagsusuot, mag-uusap lang kami ng tita mo. Bakit kailangan mo siyang palabasin? Ayaw mo malaman niya kung gaano ka kasama? Oh, ano bang problema mo ha? Bakit isinauli mo pa ang ulam na yan? Sige, kainin mo yan ngayon mismo sa harapan ko. Bakit ko naman gagawin yon? Kung hindi ninyo gusto ang ulam, sana itinapon mo na lang. Hindi yung isinauli mo pa dito. Kaya ako sinoli yan dahil may lason. Ano? Paano magkakaroon ng lasa ng ulam? Eh yan din ang inulam namin. Hindi mo ba alam na matay ang pusa namin dahil kumain siya ng ulam na binigay mo? Kaya huwag ka na magsinungaling. Pwede ba, Tere? Huwag mo akong pagbibintangan. Dahil sa ginawa mong to, mas mapapaaga na malaman ni kuya ang ginawa mo. Huwag mo akong tinatakot, Tere. Hindi yan naniniwala sa inyo si Robert. Ah, talaga? Sige, tignan na lang natin. Saan ka pupunta, ha? Mag-usap muna tayo. Nakikita ko ang takot sa mga mata mo at panginginig sa boses mo. Alam ko natatakot ka na rin pero ang yabang mo pa rin. Nakikiusap ako sa'yo, Tere. Huwag mong sirain ang buhay naming mag-iina. Sana kasi noon pa natuto ka na magpakumbaba. Hindi yung umangat ka lang akala mo kung sino ka na. Ayan tuloy, malalaman na ng lahat ang matagal mo ng sikreto. Tere naman, kahit alang-alang sa mga bata. Sa totoo lang naaawa naman ako sa kanila eh. Kahit parehong maldita, mas nangingibabaw pa rin ang simpatya ko. Dahil siguro nanay rin ako. Pero hindi maaaring habang buhay mo nalang lolokohin ng kapatid ko. Tapos ito, balak mo kami lasunin ng inay. Hindi naman ako may gusto niyan eh. Maniwala ka. Sino pala? Si Gaston? Nakakatakot pala kayo kung hahayaan na lang kayo. Tere! Teka lang! Huwag ka munang umalis! Tere! Anong gagawin ko? Kailangang malaman to ni Gaston. Samantala, nadatnan ko ng kausap ng inay si Kuya Roger. Namumula rin sa galit ang mukha ng kapatid ko, habang nakatingin sa wala ng buhay na pusa. Nang umuwi siya sa bahay nila, sumunod ako sa kanya. Baka kasi kung anong maisip niyang gawin. Wala doon ang hipag ko at hapon na nakauwi. Saan ka nang galing? Ha? Kanina pa kita hinihintay ha? Meron lang akong binili sandali. Sinungaling! Ang sabihin mo, nakipagkita ka sa lalaki mo! Mali ka lang iniisip mo. Huwag ka nang magkaila pa! Alam ko na ang lahat. Huwag ka maniwala sa sumbong ng kapatid mong yan. Ginagawa lang nila ako ng kwento. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Lahat binigay ko sa'yo. Tapos ito lang igaganti mo? Ang kapal pa ng mukha mo na sa akin pa ipaako ang mga anak mo sa ibang lalaki! Roger, maawa ka sa amin. Huwag mong hayaan na masira ang pamilya natin. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito! Tapos balak mo pa lasunin ang inay ko at kapatid! Dapat sa inyo, makulong na lalaki mo! Huwag, Roger. Maawa ka. Paano mga anak natin kapag nakulong ako? Sana bago nyo naisipang manlason ng tao, inisip mo na kung paano mga anak mo! Lahat gagawin ko. Huwag mo lang ako ipakulong. Sa mga sinasabi mo, para mo na ring inamin ang mga kasalanan mo sa akin. Kahit naman kasi itanggi ko pa, malalaman mo rin ang totoo.
Minahal at tinuring kong mga anak ang dalawang bata. Kahit noon, may nabubuo ng hinala sa akin na baka hindi ko anak si Arlene. Pero mas nanaigang pagmamahal at tiwala ko sa'yo. Parusahan mo na lang ako sa ibang paraan. Huwag mo lang akong ipakulong. Kawawa ang mga anak ko. Kunin niyo ang damit niyo mag-iina at lumayas na kayo sa bahay na ito. Hindi mo kami pwedeng palayasin dito. May karapatan din ako sa bahay na ito. Nakakalimutan mo na ba? Mag-asawa tayo. Hindi ko rin nakakalimutan na ilang beses mo kong pinagtaksilan. Nagbunga pa ang ginagawa niyo. Kaya mamili ka. Aalis kayo ng mga anak mo o ipakukulong ko kayo ng lalaki mo. Saan naman kami pupunta ng mga anak ko kapag umalis kami dito? Hindi ko na problema yon. Sa kalsada kayo matulog kung gusto mo. Huwag ka namang maging malapit sa amin. Kung talagang mahal at itinuring mong anak sina Arlene at Ella, hindi mo hahayaan na masira ang buhay nila. Minahal ko sila. Pero mas mahal ko ang inay na binalak mong lasunin. Mabuti pa, te. Puntahan mo na ang mga anak mo sa kwarto nila. Kanina pa sila umiiyak eh. Walang dapat sisihin kundi kayo. Ganyan ba talaga kalaki ang galit ninyo sa aming mag-iina, ha? Pwede ba, te? Huwag mo nang iligaw ang usapan. Malaking kasalanan ang nagawa mo. Pasalamat ka na lang hindi ka ipapakulong ni kuya. Mabuti na rin na umalis na kayo dito. Hindi rin kami matatahimik kung nandito kayo. Baka kung ano pang balakin nyo sa amin eh. Aalis kami. Pero hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa ginawa ninyong ito sa amin. Hindi ako madaling magpatawad sa mga taong nagkakasala sa akin. Kahit ang dalawang dalagita matalimang titig sa amin ni kuya habang palabas ng bahay dala ang kanilang gamit. Napapailing na lang talaga ako. Ni hindi man lang nagpaalam o nagpasalamat sa'yo. Kahit ba hindi ka nila tunay na ama, sana naman tumanaw sila ng utang na loob. Ano pa ba ang aasahan mo sa mga anak ni Gaston? Ayos ka lang ba, kuya? Kung gusto mo sa bahay ka na lang muna. Ayos lang ako dito sa bahay. Kailangan ko ring asikasuhin ang bigasan. Hindi ko pwedeng iasa yon sa mga tauhan lang. Talaga bang hindi mo ipapakulong si Ate Sally at Gaston? Naaawa kasi ako kina Arlene at Ella. Hindi ko maatim na mawalan sila ng ina. Gusto ko nga sanang paiwan sila dito kanina. Pero alam ko, sasama pa rin sila sa nanay nila. Sana naman may matuluyan sila. Nakakaawa naman kasi kahit papano. Walang dapat sisihin sa nangyayari sa kanila, kundi si Sally. Nag-aalala rin ako sa mga sinabi niya. Sa kabila na kasalanan naman niya, siya pa talaga may ganang magbanta. Mayabang lang siya, pero wala naman na siyang magagawa. O paano kuya, uuwi muna ako sa amin ha? Punta ka na lang doon kapag gusto mo makipagkwentuhan. Tandaan mo, lagi kami nandito ng inay. Oo, kapag hindi ako abala, pupunta ako sa inyo. Mula nung palayasin sina Ate Sally, wala na kaming balita sa kanila. Ang nakarating sa aming balita ay ang biglang pag-uwi ng asawa ni Gaston. Pinalayas na rin daw ang lalaki sa bahay nila dahil sa ginawa. Naisip ko tuloy na baka magkasama na sila ng hipag ko. Dahil sa kahiyan na tinamo at sakit ng kalooban na baling tuloy ang atensyon ni kuya sa alak. Para hindi mapabayaan ang negosyo niyang bigasan, ako muna ang nag-asikaso. Kawawa naman ang kapatid mo. Kanina ba kumain siya? Opo, Nay. Pinilit ko siyang kumain dahil alam ko na iinom na naman siya ng alak. Grabe ang ginawang perwisyo ng babaeng yon sa kuya mo. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Ganon din po ako. Oo nga pala, Nay. Sabi ni Jason hindi na raw pumapasok ang magkapatid. Di po ba iisang eskwelahan lang ang pinapasukan nila? Ganun ba? Ibig bang sabihin nun, hindi na sila pinapasok ni Sally? Ganon na nga po siguro.
Baka po tuluyan na silang nagpakalayo-layo. Imposible po kasi na patigilin sila ni Ate Sally sa pag-aaral. May pera pa naman siya. Bigla tuloy akong naawa sa dalawang dalagita. Kasalanan naman kasi ng nanay nila kung bakit nagkaganon ang buhay nila ngayon. Alam na yon ng kapatid mo? Ayaw niya po kasing pag-usapan, kaya hindi ko pa nababanggit. Ay, wala tayong magagawa kundi ang ipagdasal na lang sila. Hindi naman nila kasalanan ang ginawa ng kanilang mga magulang. Lagi naman po silang kasama sa mga dasal ko. Kahit nga po si Jason naaawa sa kanila. Nagpapatulong nga siya sa mga kaklase para mahanap ang magkapatid. Gusto raw niya kasing bigyan ng konting tulong. Maganda ang naging pagpapalaki mo sa anak mo sa kabila na wala siyang ama sa kanyang tabi. Minsan po yata namamana rin ang ugali Kahit kasi naghiwalay na kami ng ama niya, mabait naman po yun. Siguro nga, Iha. Nang mga oras na yon, nagtatalo naman sina Ate Sally at Gaston. Tama nga ang hinala ko na baka magkasama sila. Kasalukuyan silang nasa lumang bahay ng mga magulang ng lalaki. Mas maganda pa yung inalisan natin. Itong bahay na to, mukhang pinamamahay na ng mga maligno. Sabi ko naman sa'yo, bahay to ng mga magulang ko. Matagal nang wala nakatira dito kaya ganito itsura. Hindi ba pwede umupa na lang ng medyo disenteng bahay? Hindi kami tatagal ang mga anak ko dito. Kailangan natin maging praktikal ngayon kaysa maubos ang pera natin. Kasalanan lahat to ng mag-inang yun Hindi ako papayag na hindi makaganti sa kanila. Miserable na nga ang buhay natin Naiisip mo pa talaga maghiganti? Kung hindi man kami makabalik sa dati naming buhay, mabuti pang maging miserable na rin ang buhay ni Roger para maging amanos na kami. Ano naman ang gagawin mo, ha? Bibigyan ko ng matinding karamdaman si Roger hanggang sa maubos ang kanyang pera sa pagpapagamot sa sakit na walang lunas. Hindi kita maintindihan. Paano mo naman gagawin yun? Sa pamamagitan ng barang. Ha? Barang? May alam ka sa pambabarang? Oo, natutunan ko to sa yumao kong ina. Nang makilala ko si Roger, kinalimutan ko na ang bagay na yon. Pero dahil sa ginawa niya, ibabalik ko itong muli at sa kanya ko gagamitin. Hindi maganda yung pinaplano mo. Hindi mo ba alam? Pwede mo malik sa yung barang kapag nabigo kang ipataw yun sa biktima mo? Alam ko naman yun. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ako mabibigo. Sinubukan pang muling pigilan ni Gaston ang hipag ko sa masama niyang plano. Pero desidido na ang babae sa kanyang balak. Nabalot na kasi na matinding galit ang puso niya. Nang tulog na ang dalawang anak, lumabas siya ng bahay. At doon nagsagawa ng orasyon. Naiiling na lang si Gaston habang pinapanood niya ang ginagawa ng hipag ko. Sa ngalan ng prinsipe ng kadiliman, na siyang makapangyarihan sa kailaliman ng lupa. Maging dito sa lupa, bigyan mo ko ng sapat na lakas at kapangyarihan para sa sumpang igagawad ko sa aking asawa, kapalit ng aking kaluluwa. Humayo kayo mga alaga kong insekto. Manirahan kayo sa loob ng katawan ng taong labis kong kinasusuklaman. Humayo kayo! Nagising si Kuya Roger ng umagang yon na masama ang pakiramdam. Nagulat din siya dahil biglang lumaki ang tiyan niya. Pakiramdam din niya merong gumagalaw sa loob ng tiyan niya at pilit na gustong lumabas. Hindi maipinta ang mukha niya sa sakit na nararamdaman nang pumunta sa amin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Basta paggising ko, ang sama ng pakiramdam ko. Tapos lumaki nga itong tiyan ko. Yan na nga bang sinasabi ko? Puro kasi alak ang inaatupag mo. Minsan wala pang laman ng tiyan mo, umiinom ka na. Baka nga po dahil sa alak kaya lumaki ng ganito ang tiyan ko. Ang mabuti pa dalhin ka na namin sa ospital. Tinawagan ko na si Kuya Kaloy. Sabi ko kung pwede niya akong ipagmaneho. Magpapacheck up lang ako. Sobrang sakit ba, iho? Halos kapusin na ako ng paghinga. Wala kasi ang kapatid mo at may pinuntahan silang mag-ina.
Sana magpahilot sa kanya. Oo nga po. Hiyang pa naman ako sa hilot ni Tere. Akala ko nandito siya kaya dumaan muna ako rito. Gusto mo ba ng maligamgam na tubig? Hindi na po, Nay. Para kasing may nakabara din sa lalamunan ko eh. Ano nga kaya ang sakit mo? Sana naman hindi malala. Hindi naman po siguro. Ngayon lang naman nangyari to sa akin. Oh, ayan na pala ang Kuya Kaloy mo eh. Ang mabuti pa, sasama na rin ako. Huwag na po, Nay. Dito na lang kayo. Kasama ko naman ang kuya eh. Hindi naman niya ako pababayaan. Oh sige, mag-iingat kayo ha. Hindi naman nagtagal ang dalawa kong kuya sa ospital. Dahil kahit sa ultrasound na ginawa, wala namang kakaibang nakita sa loob ng tiyan ni Kuya Roger. Okay din naman lahat ng pagsusuri sa kanya. Kahit duda sa mga doktor na tumingin sa kanya, napilitan na rin silang umuwi. Ginabi na kaming nakauwi ng araw na yun. Nang malaman ko nga ang kalagayan ni Kuya, agad ko siyang pinuntahan sa bahay niya. Nadatnan ko pa ang iba naming kapatid na nandun din. Kumusta na ang pakiramdam mo, Kuya? Pasakit pa rin ang tiyan ko. Tingnan mo, lalong lumalaki. Daig ko pa ang buntis nito eh. Mukhang malala nga ang kalagayan mo. Bakit pinauwi ka ng mga doktor? Yun nga ang pinagtataka namin eh. Wala naman daw akong sakit. Pinasuri ko na rin ang tiyan ko pero wala naman sila nakita. Ano nga kaya ang sakit mo? Kung wala naman nakita sa'yo, hindi kaya... Bakit hindi mo tuloy ang sasabihin mo? Kuya, hindi kaya may bumabarang sa'yo? Sino naman ang gagawa nito sa akin? Wala naman akong kaaway. Di ba pinagbantaan ka ni Ate Sally bago siya umalis? Ito na yun. Walang iya naman. Siya na nga itong may kasalanan sa akin. Ako pang pababarang niya. May mga tao talaga na kahit wala kang ginawang masama sa kanila, oras na binalot ng galit ang puso nila wala na silang gustong gawin kundi ang maghigante. Kung siya nagpabarang sa akin, kanino kaya siya lumapit? Ikaw lang ang kilala ko na nagmana ng kakayanan ng lola natin. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng iba nating kapatid. Hanggang ngayon kasi ikaw lang ang nakakaalam. Wala na akong pinagsabihan. Alam mo naman na ayaw ng inay natin na merong magmana sa kaalaman sa pagbabarang ng lola natin. Naniniwala kasi siya na hindi ito biyaya, kundi sumpa ng dyablo. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa huling sandali, ililihim kong sekreto mo. Salamat, Kuya. Alam mo naman ang tingin ng mga tao sa mambabarang Ayokong pangilagan nila ako, pati ang anak ko. Naiintindihan naman kita. Magagamot mo ba ako? Oo naman, Kuya. Hindi lang kita pagagalingin. Ibabalik ko rin sa taong bumabarang sa'yo ang ginawa niya. Mukha lang akong masigla pero ang totoo niyan, para na akong mamamatay sa sobrang sakit. Parang mahahati ang tiyan ko. Yung may gusto yatang lumabas. Malahiganteng linta ang nasa loob ng tiyan mo. Sinisip-sip nila ang dugo mo kaya ka namumutla. Palaki na rin sila ng palaki. Matindi talaga ang galit ng taong yun. Gusto niya unti-unti kang magdusa at saka mamatay. Umuwi lang ako para kunin ang libretang itim ng lola namin na nakatago. Isang orasyon ang inusal ko mula rito. May naririnig akong bulong na parang kinukontra ang dasal ko. Pero dahil sa natutunan ko sa aming lola, unti-unting nawala ang bulong na yon hanggang ang boses ko na lang ang naririnig ko. Makalipas ang ilang oras, lumiit na rin ang tiyan ni Kuya Roger. Nawala na rin ang pamumutla niya. Hinahabol pa rin niya ang kanyang paghinga, pero nasisiguro kong magaling na siya. Natalo ko ang sumpang iginawad sa kanya. Nagpaalam din ako na uuwi muna. Hindi naman lingid kay Kuya na balak kong ibalik ang barang sa kung sino man na bumarang sa kanya.
Natutuwa naman ako at magaling ka na. Para ka lang nagdahilan. Magaling po talagang manghilot si Tere, kagaya ni Lola. Mabuti na lang yun lang ang minana niya sa lola ninyo. Oo nga po. Sayang nga lang Ayaw niyang manggamot sa ibang tao. Hindi rin kasi biro ang maghilot. Minsan, naipapasa din ang sakit ng taong ginagamot. Hindi rin pala ganong kadali. Sa tingin ko dahil sa ginagawa ng inyong lola noon, kaya siya nang hina at yun na nga ang kanyang ikinamatay. Baka nga po yun na nga po ang kinamatay niya. Wala naman kasi siyang sakit Aba, papunta dito si Tere at kasama pa si Gaston. Ano po? Anong ginagawa ng hayop na yan dito? Huminahon ka muna. Baka may mahalaga siyang sadya. Kuya, Nay, meron daw sasabihin sa atin si Gaston kaya siya nagpunta. Sabihin mo na ang kailangan mo. Handa akong harapin ang galit mo sa akin, pare. Pero sana pakinggan niyo muna ako. Mahalaga ang sadya ko. Huwag mo nang patagalin na sadya mo. Wala na si Sally. Patay na siya. Ano? Ano ka mo? Naaksidente ba siya? O nagkasakit? Kahit ako hindi ko rin maipaliwanag ang totoong nangyari sa kanya. Naisip ko na baka nabigo siya sa plano niyang pangbabarang sa'yo. Kaya bumalik sa kanya. Siya mismo ang bumarang sa akin? Oo. Gusto niya maging miserable din ang buhay mo. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig Itinuloy pa rin niyang balak niya. Paano siya namatay? Nagsimula siyang hindi makatulog at hindi rin siya makakain. Lagi niya kasing isinusuka. Nagtataka kami kung bakit lumalaki ang tiyan niya. Hanggang isang gabi, bigla na lamang pumutok na parang lubong tiyan niya. Lumabas doon ang napakaraming linta at mga insekto. Nasaan sina Arlene at Ella? Yun sanang ipapakiusap ko sa inyo. Kung pwedeng kupkupin niyo muna pansamantala yung dalawa. Hanggang makahanap lang ako ng trabaho. Ibalik mo na sila sa bahay. Ako na ang bahala sa lahat. At sa pag-aaral nila. Hindi pare. Obligasyon ko sila. Wala lang talaga akong malapitan. Hayaan mo na bumawi ako sa pagkukulang ko sa kanila. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita aalisan ng karapatan sa kanila. Maraming salamat sa iyo. Alam ko na malaki ang nagawa kong kasalanan. Namin ni Sally. Kung gusto mo kong bugbugin ngayon, handa na ako. Sapat na ang naging kamatayan ni Sally para mapagbayaran ng mga kasalanan niyo. Sana maging aral na sa iyo nangyari. Bumawi ka rin sa pamilya mo. Oo, ganun talagang gagawin ko. Makikipag-usap ako sa asawa ko para maayos na namin ang problema namin. Good luck sa iyo. Hangad ko pa rin ang tagumpay mo sa buhay. Salamat pare. Nagkamay pa ang dalawa bago umalis si Gaston. Hindi ko alam kung nahalata nila ang pagkatulala ko mula kanina. Nang marinig ko ang sinapit ni Ate Sally. Hindi kasi ko makapaniwalang siya mismo ang binarang ko. Tumahang ka na sa pag-iyak mo. Hindi mo naman sinasadya Dahil sa akin maaga na ulila sa ina sina Arlene at Ella. Hindi natin kagustuhan ang nangyari. At saka, siya na rin ang nagdala sa sarili niyang kamatayan. Nakukonsensya pa rin ako, kuya. Asawa mo ang napatay ko. Kagaya ng paglilihim natin sa kakayanan mo sa pagbabarang, kailangan din nating itago na ikaw ang nakapatay kay Sally. Oo, kuya. Dadalhin ko sa sariling hukay ang lihim na to. Siguro, inadya na rin na mangyari yon para matapos na ang kanyang kasamaan. Hindi ko pa rin maiwasang maawa sa magkapatid. Pwede ka namang maging pangalawang ina nila. Alam ko na mas magiging mabuti kang ina kesa kay Sally. Oo, kuya. Lahat gagawin ko para mapalapit ako sa kanila. Pupunan ko ang pagkawala ng kanilang ina. Ganyan dapat. Mamaya, ihahatid na ni Gaston ang magkapatid. Sana, kuya. Sa pagbabalik nila sa atin maging mabuting bata na sila. Tiyak yun.
Lalo't wala nang masamang impluensya sa kanila. Kung magsalita ka, kuya, parang hindi ka apektado sa pagkamatay ng asawa mo. Apektado rin siyempre. Nalulungkot din ako sa biglaan niyang pagkawala. Pero natanggap ko rin agad nang malaman ko ang ginawa niya sa akin. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na ang nangyari. Oo, kuya. Mabuti pa abangan na natin ang pagdating ng dalawa. Hindi naging madali na mahuli ang loob ni na Arlene at Ella. Sa tulong na rin ng anak kong si Jason, lumambot rin ang puso nila sa amin. Sa loob lang ng ilang buwan, naging malapit na sila sa amin ng inay. Sa kabila na hindi namin sila kadugo, itinuring pa rin namin silang kapamilya. May mga gabing binabagabag pa rin ako dahil sa nagawa ko kay Ate Sally. Pero laging dasal ang aking sandata, ang pinakamabisa at makapangyarihan sa lahat. Wakas,